The RMS asymmetrical fault current at the instant the switch closes, assuming maximum DC offset. The RMS asymmetrical current 5 cycles after the switch closes, assuming maximum DC offset. And the DC offset as a function of time if the switch closes when the instantaneous source voltage is 244. So, simple RL circuit, single phase pa rin yan. So, gawin lang natin. 220 volts. 0.5 ohms. 3 milliamps. Hindi tayo magsushort. Okay, letter A. Ano yung kailangan lang sa letter A? Symmetrical. Kagaya pa rin kanina, Ohm's law. 220 over square root ng 0.5 square plus ano yung omega natin? 2 pi 63 square. So, ilan to? So, ayan yung sagot. Letter B. Ano yung letter B? Asymmetrical fault current at the instant the switch close, assuming maximum DC offset. Ibig sabihin, gagawin natin yung kagaya ng letter C. Okay, gamitin natin muna yung isa using IEC 60909. K is equal to 1.02 plus 0.98 e raised to negative 3. Ano yung resistance ko? 0.5. Ano yung reactance? 2 pi times 60 times 3. Yan ang sagot. Ano to? Saan ka na sa akin? 1.28 0. Okay. So, ilan yung aking DC at 0? K times IRMS. So, ilan yung aking asymmetrical? Square root ng DC component squared plus RMS. 289.00. Okay, so yan yung value. Pag ginamit natin yung IEC 60909. Okay. Pag ginamit natin yung ANSI or yung IEEE, ano mangyayari? Siyempre, ang K ko is equal to square root ng 1 plus 2e is to negative 4 pi times 0 over x over r. Hindi nyo na kailangan i-solve yan kasi 0 yung nasa numerator natin. So, this will be equal to 0. square root of 3.
e raised to 0 is 1. Kaya square root tuloy siya. So, aking DC component dito at 0 is K at 0 times RMS. One, five, three. So, pag kinuha ko yung aking asymmetrical at 0 is equal to square root ng DC at 0 squared plus RMS squared. 82. Makita niyo yung discrepancy natin, medyo lumalaki. Ang reason dyan kasi, mas malapit si resistance kaysa kay reactance. Compare din sa una, mas malayo yung ratio ng R over X natin. Yung R over X natin is times 10. Dito, mas maliit. Kaya, hindi naman necessary. Applicable siya always. Okay? Letter C. Ano yung sa letter C natin? May naman 5 cycles after the switch closes. So, gagamitin natin to. Okay, at 5 is equal to square root of 1 plus 2e raised to negative 4 pi times 5 over x over r. Ang x natin ay 2 pi times 60 3 milli divided by 0.5. So, ilan yung k at 5? Tatlong 1. Kaya ang DC ko at 5 is equal to time 177.911. Rason niya kasi is K times 5 over times IR. So pag ginawa natin na symmetrical at 5 cycles, DC at 5 cycles squared plus RMS. Two five one point six zero five. 251.605. Letter D. Nakapagtanong, bakit ganito yung formula? Hindi naman kasi ganito talaga ang formula niya. Ang formula talaga ng DC offset natin as a function of time is equal to square root of 2v over z sine theta e raised to negative T over L over R. Balikan niyo yung feedback and controls nyo or yung circuits nyo, traction. So, exponentially decaying tayo. That's the reason why pag tumataas yung cycles mo, nag-approach siya ng 1. So, yung RMS mo kasi, siya yung value mo at steady state. Pero sa umpisa, mas malaki siya. Ito yung ating general equation. Now, ang nangyari dito, sinabi na ang instantaneous source voltage ko ay 244. So, magiging IBC 244 na. Hindi mo na kailangan i-times ng square root of 2 kasi instantaneous. Pero yung Z mo is as is pa rin. Square root ng 0.5 squared plus 2 pi 60 3 milli. Sine, paano mo kukunin yung angle na to?
Siyempre, balikan nyo to. Ito ay X, ito ay R. Balikan natin yung inyong impedance triangle. Ito yung theta ko. Since ito ay X, ito ay R, ito ay Z, paano ko kunin yung theta? Inverse tangent. So, magiging inverse tangent ng 2 pi 60 3 PB over 0.5. So, yun yung theta. Then, e raised to negative t, ano yung L over R? Ano yung inductance ko? 3 milli divided by 0.5. O, pwede natin simplify. O, isa-isayin natin. Ano muna to? Hindi, wala ka. Function of time nga eh. Kaya nga sabi ko isa-isayin mo lang. Ay, isa-isa pa sir. Function. Babalik ko kayo ng math eh. Nakalagay yun. As a function of time. Ibig sabihin, may matitira dyan isang variable. Variable natin. Huwag yung pilitin sa mutan, wala kang time. Okay, ito lang pinapasagutan ko ano to. 197.3 3203. Sine, ano yung angle natin? .91%. Nakatiglis tayo ah. Shortcut. Inverse tangent kung nasa loob ah. 66.1499. E raised to, ano yung 3 milli over 0.5? 66 milli. Tapos inverse ko, kasi nasa ilalim, 166.667. And 166.6667 T. Ayan yung general equation natin. Pwede mo i-simplify yan. Itong punto. Ano yung simplify nito? (118.4705) e raised to negative 166.66. So yan yung aking function na. So pag drawing mo to, kung i-drawing mo man siya, makikita mo pa ganyan yan, exponentially decaying. Galing siya sa taas, bababa. Sige, pabayin nyo muna before tayo mag number 3 and number 4.
Okay, picture ako. Hindi, picture ako. Okay, number 3. In an RL circuit, genuine resistance and inductance and the source voltage. Determine the current response after closing the switch for the following cases. Yung una, walang DC offset. Yung pangalawa, maximum. Then yung pangatlo, lalagyan natin ng waveform. Okay, lagyan natin ng circuit. Tapos market. Then same pa rin. Tayo. Now, since ang hinahanap ay current response at hindi current, ibig sabihin, ang resulting yung papakita dito ay equation. Balikan natin circuits 2 or circuits 1, yung dulo. Ano ba ang general equation natin sa current? Ang general equation natin sa current? IM. Square root of 2, voltage over impedance, sine omega t plus alpha minus theta. Ano yung sabihin ng alpha? Voltage angle. Ano yung sabihin ng theta? Current impedance angle. Eh di ba sa complex number, pag divide mo, ibig sabihin, minus mo yung angle. Voltage angle, impedance angle. Ano yung V natin? Yung V natin dyan is already naka-time domain. So, meaning to say, hindi na kailangan yung times of square root ko yun. Pwede ko na direct na 151 na lang. Kasi 1.5, balik tayo sa circuits 2 or circuits 1. Yung 151 mo ay peak value na. Para maging RMS yan, i-divide mo na square root of 2. O, edi 151 over square root of 2 times square root of 2. Ano kasi nila? 151. Pagkalitan tayo 151. Kaya hindi na kailangan pakita yung square root of 2. Sa ilalim, lalagay natin yung impedance, which is square root of, ano yung R ko? 0.125 square plus 377 kasi divide 377 times ano yun? 10 dB. Sine 377 B. May alpha pa tayo? Wala. By default, ang alpha mo sa voltage ay 0. So, makikita nyo naman dito sa taas, nag-alpha ka lang. So, pag wala yun, tanggalin mo na lang at 0. Minus theta. Inverse tangent na 377 times 10 dB over 0.125. Okay, simplify natin. Ito muna. Sine 377 minus ano to?
yung PC. Kaya ito lang yung kino-consider ko. Okay. Letter B. Maximum DC offset. Now, if we consider yung maximum DC offset, ang mangyari dyan ay ito. Square root of 2D over Z sine omega t plus alpha minus theta plus square root of 2B over Z sine alpha minus theta e raised to negative t over L over R. Dagdagan ka nito. Ito yung tinatawag kong easy component. Itong initial natin na to is yung aking easy. Wala ka namang problema nito sa una. Dahil itong una, kukumpay mo lang dito. Isang T equal to 40.0311 sine 377T minus 88.1010. Yung pangalawa, saan mo kukunin ito? Ito lang rin yun. 40.0311 sine negative 88.1010 e raised to negative p over, ano yung L over R? Ano yung L natin? 10 milli. Ano yung R ko? 0.125. So, ano yung 10 milli over 0.125? 0. Pwede natin simplify yan mamaya. Okay? So, simplify pa natin. 40.0311 sine 377T minus 88.1010 plus ano yung sine ng negative 88.1010? Negative 0.99 tatlong 9 5 e raised to ang inverse ng 0.08. Okay, pag drawing natin, sige letter C, drawing ko. Sabi dyan is 0 to 0.10. Sketch lang natin. Assuming maganda yung pagkakadrawing natin. Ha? So yung letter blue, ay yung blue, ito yun. Tapos itong red, ito. Siyempre yung blue, since sine wave lang yan, expect ang drawing mo ay sine wave lang. So assume natin na tama yung drawing ko. Ha? Yung sinasabi nila yung drawing, depende yun sa pag-plot nyo. Now, ito kasi nag-minus ka. Since nag-minus ka, bababa siya. So, pwede mangyari ng ganyan. Then, mag-take siya, lalapit, until almost parehas na siya. Itong part na sa umpisa, wherein bumaba siya, ito yung exponentially decaying natin, o exponentially increasing. Ang nag-cause nun is yung DC component. Sobrang base yan, hindi mo na siya mararamdaman, or hindi mo mararamdaman yan, or hindi mo makikita yan. So, kung malit na kuryente yan, wala lang yan. Para ka lang pinili.
Parang nagkalaman yun. Parang nagkuliin na sa pero kung sabihin natin, wala nang value yan, sabihin natin from 15,000 naging 10,000 or higher, delikado yun. So yun yung ina-avoid natin. Kaya in other examples natin, makikita nyo na importante malaman natin yung period na to. Kasi itong period na to, dito nagre-response yung ating circuit breaker. Yung circuit breaker natin na 3 cycles at ibig sabihin ng 3/60 seconds. So, ganun kabilis dapat mag-response yung breaker or yung fuse. Kaya nga, kung hindi mo pinapakinggan mabuti yung mga equipment natin sa lab, pansin nyo sila na. Kasi sobrang bilis na yung response. Okay? Yeah. So yun ang pinapakita nyo sa number 3. Okay, punta tayo number 4. Lakihan na natin. Punta na tayo 3-phase. Most of the time, hindi sa inyo bibigay yan. Karaniwan, constant na. Kaya ito number 4, hindi na tayo mga constant, etc. So, inaanap natin dito yung kanyang RMS sa peak instantaneous. So, unahin mo muna yung RMS. Pag pinauwi mo lang yan, generator lang yan. Tapos dito tayo nagkaroon ng 3 pin sa part na ito. Pero short circuit. So, una, inaanap mo yung RMS natin. So, para magawa ko yun, 13.2 kilovolts divided by square root of 3. Bakit may divided by square root of 3? Kasi nakalagay ito na 3-phase yan. So, yun know, per phase. Divided by Z, square root na 1.5 square plus 1.5 square. So, ilan yung RMS? Para makuha ko yung asymmetrical, ito times ko siya sa factor ko na lang. Nakikita na naman ako factor. 1.9495. Mga susunod natin mga examples, lalaki na yan. So, avoid using this one. Pwede nyo nang gawin kilo-ampere siya. Masyadong malaki na yan. Nasa thousands na na. Yung mga kasunod natin examples, baka nasa 10,000, 100,000 na. So, iba na yun. So, ganyan yung unang part. Unang example. We consider na yung aking source ay ideal. Tapos, RL circuit tayo. Eh, lahat naman ng mga example natin ay RL. At minimum RL sa lahat. Ngayon, yung kasunod, hindi na ideal to. If naging generator to. Pag naging generator na yan, meron ng effect siya sa response natin. So, ano kaya mangyayari pag may generator na? Okay. So, let's go on sa example na may generator na. Paano ko na ba yung 396.5? Given yan. Ano po? Given yung 1.9495. Lahat ito nasa nabasa. Ito lahat yung pinabasa ko sa inyo last time. Or hindi yung binasa eh. Yan yung pinabasa ko sa inyo last time, yung lecture, para hindi na kayo nabibigla.
Eh kaso nabigla kayo, halatang nagbakasyon lang tayo last time. Okay, so ngayon, gagawin natin may generator na. Yung umpisa kasi, ang consideration natin, ideal source. So, here's an example pag may generator na. You have a 100 MVA, 13.8 kV, Y-connected, 3-phase, 60 Hz generator operating at rated voltage and no load. When a 3-phase falls upwards at its terminal, may given siya ng mga reactances. Ang ibig sabihin lang ng double prime ay subtransient, transient, saka steady state. So, inanap natin ano yung DC component niya. Okay? By nature, since meron kang 3-phase generator, bago tayo mag-example 1, refresh lang natin. Kung refresh nga ba ang tawag dyan. Okay? By nature, ang mangyari sa isang alternating current is pwede yung isa sa baba siya unbalance. Ibig sabihin dito siya nagkaroon ng decay. Pwedeng ba ito? Until magmalang sa dito. Pwede ganon. Yung isang face mo naman, pwedeng sa taas. Pwedeng sa taas siyang malaki. Ibig sabihin, dito ka naman nagkaroon ng decay. Okay. Yung isa, both sides. Sabihin, pwede dito, pwede ganyan. So, yan yung nangyayari. So, pag ginawa natin siya, ang total current mo talaga is equal to DC component plus DC component. Wherein, yung total current pa, yung total ko ng DC is equal to square root of 2 I double prime minus I prime e raised to negative t over dv double prime plus square root of 2 I prime minus I steady state e raised to negative t over dv prime plus square root of 2 I steady state. So ito yung transition from subtransient to transient, transient to steady state. Kasi generator tayo, balikan natin yung prelude nyo. Nung nag-model tayo ng synchronous reactance ng generator, may tatlo yun. So yan lang yun. Sa current response, may tatlo ka rin. Subtransient, transient, and steady state. Wherein, yung aking DC component, nangyayari lang yan sa subtransient ko. Kaya magiging square root of 2 I double prime e raised to negative t over t sub t. Ito kasi yung armature natin. Okay, so pag pinagsama natin dalawa, yan yung total response natin. Okay, so ito yung mga pinag-aaralan natin ng training. Mukhang hindi nyo pa alam siya noon, pero pinag-aaralan natin. So ito yung nangyayari pag tumataas yung reactance natin. So, since tumataas yung reactance natin, magiging steady state siya. So, umpisa ang value mo ay subtraction. Ang DC mawawala at a certain period. Okay, punta natin sa example number 1. Kasi yan yung gagamitin yung formula dito. Okay, number 1. So,
So, meron akong generator. Tapos, kukunin lang natin dito. Yung tayo nagkaroon ng short circuit. Okay, letter A. Ano yung natin sa letter A? AC component at the start. Ibig sabihin, AC at 0. Okay, pag ginawa natin yan, unahin ko muna kunin si I double prime. Anong value natin? 1 over 0.12. 1 over 0.12 times I base. Ano yung I base ko? 100 MVA over square root of 3 times 13.8. Ilan ba? Sabi ko, i-kilo nyo na ha. 34 point. 864.864. Letter, ano ba sunod? I prime. So, hindi lang 0.12. Anong gagamitin natin? 0.28. And steady state. 1 over, hindi na 0.28. Gagamitin natin yung 1. So, ilan isa to? 4.18. So, ano na masunod dati? Balikan natin yung formula. Pero since hindi tayo nag-usap ng instantaneous at ng peak, ang galing niyo yung square root 2. Pero pag sinabi mo yung peak, ito yun. Take note, ang formula natin na to is naka-time domain. Naka-peak instantaneous tayo, kaya may square root 2. Pag sinabi lang RMS, tanggalin mo lang yung square root 2 natin. AC at 0 is equal to I double prime minus I prime e raised to negative 0 over ang TD double prime. Ang TD natin or T double prime natin ay 0.04 plus I prime minus I steady state e raised to negative 0 over 10. 10 yan, diba? Plus I steady state. Any number raised to 0 is 1. So, pwede mo sabihin equal to 1 to. Pag ito 1. Pag ginawa natin, may magka-cancel out dyan. Itong part na to at saka itong part na to. So, hindi nyo actually kailangan kunin yung value. Kasi nakuha na natin kanina. 34.8641, diba? So, lumalabas to at the start. Ang value mo ay yung subtraction. Pag nagtagal, ang value mo lalapit sa 4. Makikita natin sa mga kasunod na example yun. Okay, letter B. Ano sinasabi sa letter B? Total current right after the fault occurs. Ibig sabihin, pag-aadin natin si AC at saka si DC. Okay. So, ang mangyari dyan, total current at 0 is
IAC at 0 square plus DC at 0 square. Vector addition tayo palagi. So, ang yung aking IBC at 0. Square root of 2 I double prime e raised to negative 0 over ano yung e sub a. Ando. Pero, hindi natin gagamitin yan. Bakit hindi natin gagamitin yan? May sinabi, the initial PC component averages 50% of the initial AC. So, hindi ka magpo-formula. Gagamitin mo lang mo pag may given ka na e sub a. May given ka bang e sub a? Wala ka namang given na time constant na a. Kaya gagawin mo ay 0.5 na IAC at 0. Since walang given. Pero kung may given, syempre, so ano yung 50% na to? So, pag ginawa natin yung I at 0, ibig sabihin ito, squared, plus ito, squared, squared. So, yun, sagot natin. Pero wala namang bibili niyan. So, pag ganyan, usually nira-round up natin. Depende ito sa available. By default, by tens tayo. So, ang size mo ay 40 line. Then, 40 line. By tens kasi tayo madalas. Letter C. Letter C, ang sabi, 2 cycles sa 5 seconds. Since ang given natin ng cycles, kailangan mong gawin seconds to. So, i-divide ito na 34 plus 70. AC component at 2 cycles is equal to, okay lang natin to, I double prime minus I prime e raised to negative 2 over 60 divided by 0.04 plus I prime minus I steady state e raised to negative 2 over 60 divided by 10 plus I steady state. So, ilan yung part? Tapos yung second year.
ating current. Mapapansin nyo, mas maliit siya kaysa dito. Kasi 2 cycles siya. Now, pag ginawa natin yung 5 seconds, ano kaya mangyayari? I double prime, I prime, e raised to negative 5 over 0.04 plus I prime minus I steady state, e raised to negative 5 over 10 plus I steady state. So, ilang tayo sa natin? So, bababa siya ng bababa until ma-reach mo yung steady state. So, kaya, yung karaniwan, yung mga susunod, yung mga short circuit analysis natin, ito yung pinag-usapan natin. Kasi sobrang lapit lang naman yung video. Hindi pwede. Hindi tayo tataas yun. Babahay siya. Kaya kasi sabi natin, ang ginagawa natin ay isolation. Hindi tayo nagpre-prepare. Huwag nung sasabihin na pag naglagay kayo ng circuit breaker, pine-prevent nyo yung short circuit. Pag hindi kayo nagpre-prevent, nag-isolate lang kayo or nag-minimize lang kayo ng effect niya. Kasi ang ginagawa lang naman ng breaker open. Pagka open ang breaker, edi syempre, mawawalan ng current pag yun lang ang nangyari. Okay? Sige, pa-patient ko na before tayo mag-next example. Oh, December na next week, di ba? Malayo yung December na. Ano? Bakit hindi nyo ba? Pinagawa ko nung Friday yun ah. Tapos na ba? O sige, di gagawa tayo. Kakaya naman sa'yo. Kakasabi ko lang nila mataw na yun yung gagawin natin ng Friday. Oh. Di ba kayo naniniwala sa kanya? Hindi ba siya kapani-paniwala? Kaya sige, tapusin niyo sa Friday. Nahiya ako sa'yo. Hindi, okay lang. Sige, Friday. Basta next week, exam. Puro exam tayo. Okay. Number 2. So, number 2, 500 MVA, 20 kV, 60 Hz, synchronous generator with the given reactances. Saka time constant. Okay, pinakalagay dito na 5% above. So, ano yung ibig sabihin nito? Yung mga previous example natin, palaging buwan lang yung nilalagay natin, di ba? So, ito, dadagdagan mo pa siya ng 5%. It's either 1.05 yung ilalagay mo or yung voltage, dadagdagan mo ng 5%. Pag nakalagay dyan, below rated voltage, ibig sabihin, 95% yun. Or maminusan nyo na 5%. Pero since above, 1.05 yung nalagay natin mamaya. Okay, so the breaker interrupts the full 3 cycles after fault inception. Determine the following: some constant fault current per unit milliampere,
DC offset as a function of time and asymmetrical fault count. So pag ginawin natin yung number 2, generator lang ito. Mas na tayo nagkaroon ng fault. Okay, letter A. Ano yung letter A natin? Subtransient fault current in per unit sa kiloampere. So, subtransient is I double prime. So, magiging 1.05 divided by ano yung aking per unit reactance sa subtransient. Yung XD double prime, which is 0.50. So, yan yung sagot natin dito. 7 per unit. I double prime is equal to 7 times ano yung aking I mix 500 MVA over square root of 3 28. So yun. Or 101.7. 63. Kaya isagot sa letter A. Per unit saka actual. Letter B. Ang hinahanap sa letter B. Maximum PC offset as a function of time. Sinabi natin kanina yun. IDC at time is square root of 2. I double prime e raised to negative t over t sub t. So, ilan to? Ilan yung I double prime ko? Ito 101. 101. Na times ko na square root of 2. Yan siya. 143.88. 143.8869. 88.69. 69. E raised to negative t. Ano yung t sub a? Even tayo t sub a. 0.20. 0.2. 1.2. Ayan na yung equation ko. Letter C. Ano yung letter C natin? Asymmetrical fault current which the breaker interrupts assuming maximum DC offset. Ano yung time na yun? Nakalagay dito, 3 cycles. So, hanapin natin yung 3 cycles. Wala kang problema sa DC. Gagawin ko lang dito, my DC at 3 over 60 is equal to 142.8369 e raised to negative 3 over 60 divided by 0.2 kiloampere. So, ilan to? Hindi mag-i-zero. 3 over negative 3 over 60 divided by 111. Okay, gawin natin yung AC component. 3 over 60. Square root of 2. I double prime minus I prime e raised to negative 3 over 60 divided by ano yung time constant natin? 0.035 plus square root of 2
I prime minus I steady state e raised to negative 3 over 60 divided by 2. 2 plus I steady state. So, ilan ito? Unknown pa. Kasi kailangan po din mo na si I prime at saka si I steady state. So, 1.05. Is na 0.15 ano gagamitin ko? 0.24. Tapos na times ko ito na 50 MVA over square root of 3 20 Sir, 500 MPa pa. 500 pala. 500. Yung isa naman, 1.05 over 1.1. 500 MVA over square root of 3 times 20. So, kunin mo natin si I prime at si I steady state. And ito, 13.777. then itong parehas, itong apat na yan, sa substitute natin dito. So, I double prime, I prime, and I steady state. So, yan ang easy. Ha? Ayaw na ba? Lagyan natin ito rin na square. Para makuha ko na yung kontaan. Hindi na kasha. Ha? Pakichat nga ba ito sa kasyon? Masagot mo? Kaya nga, pag-double check.
Sagot niyo. Yes, press tayo. Yes. Tama, Od, tama. Ay, Ulitin mo nga daw sa letter A. Yes, sir. Sige, ito. Dapat tao kayo. Ito na ko. Pwede, sir. Hindi kayo sumaso sa akin. Pwede. Taas mo sa'yo. Taas mo sa'yo. 1 square ng 1 Gamitin yung 149. So, ito yung ating carrot, 149. Pero wala kang magbibiling circuit breaker na ganyan. 150. Ibigay na natin 150. 150 sa kahit SFA. Malaking apa. So, for example, sabihin natin sa design nyo, 200 watt or 980. That's ampere. Oo. Ibigay natin yan. Pero yung kasunod yan. Oo. 225 ampere. Basta breaker. Diba? May 225. Yes, sir. Pag short circuit ang nakuha mo ay 201.98, anong gagawin mo? 10, sir. Then kaligtan. Ang pinakaliit na interacting capacity ng circuit breaker, 10 kain. 10 ka. Unless yung mga certain brands, Schneider, Siemens, meron sila mga 5,000. Pero pag wala, by default, always by 10 times time. So yan, so makikita din sa mga examples natin, directly lang yan, ohms law.
Ops na lang tayo. Ano lang yung mabago? Lalagay lang kayo ng mga additional constant or standard. Kaya tawag natin. Okay? Mahirapan natin ng konti. Gawin natin dalawang machine. May isa kang generator, may isa kang motor. So, tiyatanong natin dyan ano yung current mo sa generator, motor, and sa phone. So, drawing natin ha. So, ito lang ang kututuhan ng circuit ko. Meron kang generator, transmission line, motor. Dito ka naglalagay ng breaker. Meron ka daw may short circuit ka sa motor terminal. Ang sabi, 60 MPa, 15 kV sila parehas. Then pare-parehas siya ang 0.1 per unit. Then may flow of current ka daw, yung load mo, ang dumadaloy ay 40 megawatts, 0.8 lead, 40.5 lead. So ang tanong, ano daw yung current pag nagkaroon ka ng point? Siyempre, drawing ko muna yung aking diagram, reactance diagram. Ito yung drawing natin. Generator, transmission line, motor. So, hindi mo alam yan. EG, XD, XL, XM, and EM. Then, since wala pang fault, hanapin mo muna ito. Pre-fault voltage. Pero even, pwede mo makuha ito yung IM. Pwede natin mamaya. Ano daw yung S-base ko? 60 MPa, 15 ignites. So, S-base, 60 MPa. B-base ko ay 15. Pwede ko na makuha si BG. Ano ba ang BG ko? 15 over 15. 1R0. Ano yung PM ko? Pwede ko na rin makuha. Sabi niya 14.5. So 14.5 over 15. 0.9667 or 0 per unit. Meron akong XD, XN, saka XF. Hindi mo kailangan palitan niya. J.1 per unit. Yun yung sabi niya. Ang tanong yung IL. So, paano kukunin yung IL? So, IL is equal to 40 megawatts. Sa pag-divide yan sa power factor, which is 0.8 divided by square root of 3 times 14.5 kV. Bar angle, inverse cosine na 0.8. Okay, ang makukuha natin IL dyan ay actual. Paano maging I-base? Paano maging per unit yan? Divide ko na I-base. So, saan ko siya i-divide? Ilan yung aking S-base? 60 MPa. So, 60 MPa over square root of 3 times 15 kV. So, ang sagot ko dito ay per unit na. So, ano yung sagot natin? Pwede nyo isa-isain yan ha. Hindi ko mas sinabi ilagay nyo lahat sa calculator yan. Baka hindi baka mag-stock error yan. So, i-store nyo muna to. Store nyo muna yung kabila.
sagot nyo? Ah, 0.862? 0.862. Tagay mo angle. Tagay mo ko. Bar angle 36.86. Basta ang angle natin, 36.869. 869. Yes, sir. Yung magnitude lang. 0.8621. 8621? 0.8621. Bar angle 36.86. Okay. Since ito yung current natin, pwede natin balikan yung circuit. Dalawang paraan para sa usan niya. Pwede ka mag-KVL dito, pwede ka dito mag-KVL. Pwede lang try mag-KVL. Ito part na to. So, by Kirchhoff's voltage law, 3-volt voltage is equal to J.1 times IN plus VN. So, ilan yung aking VN? so ang VM na gagamitin ko ay 0.9667 or 0. so, i-add ko lang dito. Naging 0.9176. 9176. Bar angle 4.3106. 3106, sir. 3106. Next, ang kasi natin gagawin, i-short natin ito. So, short natin. So, pag ginawa natin to, syempre, ito pa rin, ang value pa rin natin nito ay BM. Hindi na siya BM, magiging BM siya. Kasi, kaya ka natin kinuha to para malaman natin kung ano mangyari ng voltage pag sinort mo. So, ito yung magiging value niya. Ito as is pa rin ng J.1. J.1 yan, J.1 and BG pa rin yan. So, mangyari, nag-short ka, may makukuha akong current sa generator, yung motor ko hindi na nag-absorb. Magbibigay na yan. Then, yung aking form. So, IG is equal to VG over J.1 plus J.1. IM is equal to VM over J.1. And by Kirchhoff's current law, IM is equal to IG plus IM. So, kunin ko muna to. So, ilan to? 1 bar 0 over J.2. Ito naman, 0.9176 bar angle 4.3106 over J.1. Ilagay mo na. Negative J.5. Ay, 5 bar negative 90. Yung pangalawa, .17 57 bar angle
Negative 85 point. Then, pag pinalaan natin, $14.16 6.5. Eh, ba? per ampere. $87 point 20. So, ilang ating short circuit? Okay, kunin ko lang yung magnitude ng fault current. So, times ko na 60 MVA over square root of 3 times 15K. So, 14.1668 times ito. Alright? 32, sir. 38.32. These are 32.7168. 7168. 32.7116 kilo ampere. Yung ID. Tama. Yung ID. Oo. So, pag ginawa natin yan in terms of kahit 76. siyempre ang size natin ay 40 kaya. 4.3166. Now, pwede mo ulitin sa kabilang side niya. Sabihin natin hindi dito. Sabihin natin sa kabila. Hindi lang natin. 9176. Oh, tama. 760. Tapos Okay. hindi tayo nagkaroon ng short. Plus 5. Marami. Oh, tama naman. Kaya lumabas yung 160. BM. Pag kinuha mo yung BM, ibig sabihin, papalitan mo to. Kukunin natin yung dito. So, gawin natin ito BF is equal to VG minus J.1 times 100. Kasi generator tayo, di ba? So, clockwise ka. So, VG minus J XG is equal to BF. Kaya BF is equal to VG minus J. So, ilan to? Yung pala yung ay, hindi ko pa rin papakuhin. Ang pangyari lang, 1.05 yes, per ampere. Negative 3 point. 9 per unit. So pag nag-KVL tayo dito, pag nag-Ohm's law, IG is equal to PM over
J.1. IM is equal to VM over J group. Then my PCN, IM is equal to IB plus IB. Ilan ito? So, ang gagawin natin ito na. Then yung VM nyo, ang gagawin yung VM, Ten point five 10.54. negative. 90 lang, sir. Pag pinag-aral, Fifteen point 36 64. 15.3664 3664. per angle. 82.52. So, short circuit natin dyan, magnitude dyan, ay 60 MVA over square root of 3, 15. Okay, so ano yung mangyari dito? 40 KI. KIs. So, balik tayo dito sa single light, yung size na yung parehas ay 40 kali. Sige, okay yung muna din. Let's have number 4. Ay na, okay na ba? Para makakain na tayo, gusto na si Didi. Hindi, okay na. Okay, number 4. Dagdagan natin na meron na tayong transformer. Originally, yung 1, 2, 3, generator lang yun, tapos transmission line. Dito, pag pinawin natin na may generator na, tapos may transformer na, ito yung breaker natin, and ito yung ating transmission line. So, ang inaano sa problem is, ano yung
upwards at the line side. Tayo nagkaroon ng Yung transformer ko, constant yung reactance kahit ano mangyari. And that would be equal to what? 0.10 per unit. So, hindi nagbabago yan. Yung generator, nagbabago, depende sa value. Okay, punta naman tayo sa letter A. Sa letter A, Ang sinasabi is sub-transient current through the breaker in per unit and kiloampere RMS. so sub-transient, ibig sabihin ay local prime. Since walang given kung 5% above or 5% below, always 1 na lang Nasa taas. So lalagay lang natin is 1. ang nalalagay ko sa ilalim, anong sub-transient ng Generator. May given. Ayun. 0.17. So, 0.17. Pero, naka-series tayo sa transformer. Dahil sasama mo yung 0.1. So yun lang yung magiging effect. So 0.17 plus 0.1. So, yan po. 3.70. Siyempre sumasagot na si Tito kasi Nakain 3.7037. okay. Ano yung aking actual current? So, 3.7037 times. Ano yung mas malaki? Yung size ng Transformer or yung size ng generator? parehas lang, di ba? So 1,500 88 divided by square root of 3. MBA pala. Anong voltage yung gagamitin ko? Siyempre yung Secondary side ng transformer which is 500 so, 500. Ayan sa mga. 6 point, kilo natin. 6.4. Letter B. Ano yung letter B natin? Asymmetrical fault current, the breaker interrupts, showing maximum DC offset. So, kailan ba nag-interrupt yung breaker natin? 3 cycles. So, kunin ko muna yung AC ko at 3 cycles. That would be square root of 2. I double prime minus I prime e raised to negative 3 over 60 divided by ano yung time? 0.05 plus square root of 2 I prime minus I steady state e raised to negative 3 over 60 divided by 1. plus I steady state. Ang kaso, wala tayong I steady state sa I prime. So, kunin ko muna I prime. 1 over, Hindi na 0.17. Ano papalit ko sa 0.17? 0.30. 0.3. so 0.3 plus 0.1 minus 1,500 MVA over square root of 3 times 580. Sir, Yung isa, steady state, hindi na 0.3. Ano papalit ko? point 1.5. 1.5. So 1.5 plus 1. Sir, bakit nga po ulit may point 1? Saan yung 0.1? Sa reactance po ba, sir? Transformer. Okay. So, ilan yan? 4.33. Yung isa,
0825. 2.5. So, pwede ko na makuha yung AC ko. So, substitute natin ito sa mga itong dito. Sir, wala na po ba sir top 2 yung ano? Kalimutan pala sulat. Ano yan? 6.9844? 9844. 6.9844. Okay, then punta tayo sa AC. Square of 2 I double prime e raised to negative 3 over 60 divided by ano yung piece of Hindi natin. Point na eh. $5.5026. Bakit naging 5? Ay, 6.4150 times 12. ay, di mo pala kasama yung ano. Di sa sinama ko na yun. Ano yun? 9.0722 sir. Ano? 9.0722. 0722. Hindi nga makikouple check yung dalawa. Ay, Tama sir. Hindi 9. ay, hindi pala sir. Bakit? Ay, tama ako. Di siya mali po. Times ko ng square root of 2. May double check nyo lang. Parang sobrang laki naman ng pagbaba. Next. Alin na? Tama. Sir, tama. So kaya? Kata tama. Tama na dito. Square root of 2 ito yung gagamitin natin na 6.4150 times square root of 2. Tapos times a raised to negative 3 over 60 divided by 0.1. Hindi ko alam kung paano kayo magpindot ng tayo.
Lahat ng sagot natin sa inyo galing. 5.5026 sir. 5 points. 5026. 5-0. 26. 6. So, pag ginawa natin yung total, square root ng BC square plus AC. Square. So, ilan ito? Wala ka pala. Okay, wala kayong mabibiling na ito. So, ang size na gagamitin natin ng breaker ay 10. 10. So, pag kinasap pa natin yung cycles natin, ay mapapansin nyo sa value niya, mag-approach siya na 1. So, ganyan lang. Yan yung kino-consider na natin yung generator. Now, yung mga kasi succeeding examples natin, we talk about steady state kasi sobrang bilis lang yan. So, yung examples natin next week would be focusing na sa steady state one. So, baka magtaka kayo bakit wala dito. Pero palagi natin siya kino-consider pag malalaki yung size ng mga generator natin. Okay. So, on Friday, may short quiz tayo sa isa, isang item, isa sa RL, isa sa dito, yung sa generator. Afterwards, yung remaining time para matapos nyo yung exercise 5. Then next week, Mamaya. Upload ko agad pag hindi pa, lecture muna. Tapos Friday na siguro yung quiz. Sige, kopehin nyo muna, then sige, kita tayo sa Friday. Gutom na kasi si